Isang araw sa Barangay Pook, nagkaroon ng libreng tuli ang ipinag-aalok sa mga kabataan. Ito ay isang proyektong pangkalusugan na naglalayong magbigay serbisyong medikal sa komunidad. Aray, aray, nay, ang sakit. Ang sakit dito ko, Bart. Ba't ba kasi ako nagpapuli? Sabi mo, kagat lang daw lang. Sakit-sakit. Hindi ko na kaya. Mariosep, umayos ka nga rin, kalalaki mong tao. Magpahinga ka lang dyan. Nanay naman Ba't ba kasi kailangan magpatuli? Ano bang ginagawa nito? Sakit-sakit. Nako, Junjun, magpasalamat ka na lang kung nakalibre tayo dyan. Tignan mo, karamihan ng mga kaibigan mo tuli na, ikaw hindi pa. Maganda nga yan ang tuminaw-tino ka, kalalaki mong paramang tao. Magandang araw sa ating lahat. Kami nga pala ang ikapitong pangkat na siyang mag-uulat tungkol sa wika at medisina. Simulan natin ang pag-uulat sa pagbabasa ng titulo ng aming presentasyon na Sa Mundo ni Tito Doc, Wika sa Larangan ng Medisina. Sa kasunod na slide, meron ditong dalawang memes na tungkol sa medisina. Halina't basahin natin. Ang unang meme ay nagsasaad ng, nung narinig mo sa tindahan na may nag-a-advise sa tindera na uminom ng buko juice para sa UTI niya. Ang ikalawa naman ay hindi na raw iinom ng kape yung patient na hyperacidic, pero nagkasabay kayo sa pila ng Starbucks. Okay, yung unang meme na pinakita is yung mga common na misconception, yung mga sinasabi ng mga taong alam naman nating o hindi natin alam, maaaring hindi rin natin alam na hindi naman totoo tungkol sa mga sakit na nabanggit, kagaya na lamang nitong sa UTI. Kapag merong UTI ang isang tao, kailangan niyang mag-take ng antibiotics imbes na makinig na magagamot daw ang UTI ng buko juice lamang. Dito naman sa pangalawa, isa lang tong funny meme na dahil ang hyperacidity, hindi pwedeng magkape ang isang pasyenteng merong hyperacidity. Tapos, nakita siya nung doktor niya sa Starbucks. Kaya isa siyang funny meme na tungkol sa medisina. Dito naman sa next slide, basahin natin ang mga salitang nakalagay sa screen. Una, aphthostomatitis. Ikalawa, choledocholithiasis. Ikatlo, bradykinesia. Ikaapat, epistaxis. Ikalima, angiogenic. Ikaanim, borborygmi. Ikapito, acid reflux. Ikawalo, at huli ay dysmenorrhea. Ito yung ilan sa mga salita na mahirap talagang maintindihan, lalo na ng mga Pilipino nagsasalita ng wikang Filipino, sapagkat yung mga salitang ito, yung mga terminolohiya sa medisina, wala namang katumbas sa wikang Filipino. Kumbaga, itong dysmenorrhea, kapag ito'y sasalin sa wikang Filipino, ito ay sakit sa puson pagka merong regla. Pero wala siyang katumbas talaga na ibig sabihin. Kumbaga, pinaliwanag lang niya yung mararamdaman mo pag meron kang dysmenorrhea. Iyon yung isa sa mga problema na tatalakayin mamaya tungkol sa wika at sa medisina. Halika na, tumuloy tayo sa kasunod na slide. Ito naman yung introduction na ng wika sa larangan ng medisina. Una, paggamit ng mga technical na salita at medical na terminolohiya. Ito na yung sinasabi ko kanina na kapag magpapakonsulta tayo sa doktor, biglang sasabihin sa atin na, may acid reflux ka po. Minsan, kapag lalo na kung yung mga nasa laylayan talaga ng lipunan, hindi nila maiintindihan na simpleng pag sakit lang yun ng sikmura dahil sa excessive na production ng acid. Baka isipin nila na nakamamatay na pala yung sakit na mayroon sila, hindi nila mawari na pwede palang uminom ng gamot or meron lang mga specific na pagkain na dapat iwasan. Kumbaga, dahil dito sa wika sa larangan ng medisina, yung paggamit ng technical na salita at medical na terminolohiya, yun talaga yung nagkakaroon tayo ng language gap, kumbaga, sa pasyente at sa doktor. Tapos yung mga common din na mga tao, kahit na hindi ka man pasyente o doktor, lalo na kung hindi mo naman talaga naiintindihan yung mga terminolohiya na nabanggit. Ikalawa, pangunahing instrumento ng mga doktor sa kanilang panggagamot sa mamamayang Pilipino.
Ito naman, yung wikang Filipino, sinasabi, or yung wika, yun mismong wika sa larangan ng medisina, yun yung ginagamit talaga ng mga doktor sa, sa paggagamot ng mamamayang Filipino. Kasi sinasabi rin naman natin na ang wika ang ginagamit natin sa pakikipagtalastasan, sa komunikasyon, sa pakikipag-usap, sa pagpapaliwanag at sa pag-intindi. Dito naman, ito yung sinasaad na ang wika ang siyang, kumbaga yung instrumento talaga ng pakikipag-ugnayan ng doktor sa kanyang mga pasyente. Ikatlo, ito ay instrumento sa pagsasagawa ng mga pag-aaral. Yung wika rin ang ginagamit natin sa paggawa ng mga research, ng mga pag-aaral, upang makatuklas sa mga bagong sakit, mga bagong gamot, mga bagong pamamaraan para hindi magkaroon ng mga ganong sakit, kung galing saan yung mga sakit na yon. Kumbaga, ito yung instrumento na gagamitin ng mga researchers, ng mga profesional, ng mga doktor, ng mga guro, ng mga iba't ibang mga tao sa larangan ng medisina upang magsagawa sila ng mga pag-aaral. Ang panghuli naman, nakatutulong sa komunikasyon sa pagitan ng mga pasyente at doktor. Ito naman, para lang siyang yung pangalawa. Ang pinagkaiba lang nito is, kanina yung instrumento siya gamit yung sa panggagamot. Kumbaga doon kasi, pinaliliwanag na ng doktor kung paano niya gagamutin ang pasyente. Dito naman yung wika sa medisina na nakatutulong sa komunikasyon sa pagitan ng pasyente at doktor. Dito yung pagdating pa lang ng pasyente, kumbaga, doon niya ipinaliliwanag kung anong nararamdaman niya, na kung masakit ba ang kanyang ulo, masakit ba ang kanyang tiyan. Tapos, sasagot ang doktor naman ng kung anong mga posibleng diagnosis, kung anong mga posibleng pamamaraan ng gawin, kung anong gamot, kung may mga procedure ba na pwedeng gawin. Kumbaga, ito yung ginagamit nila sa komunikasyon, lalo na sa pagitan ng doktor at ng pasyente, pero hindi lamang sa kanilang dalawa, kundi sa iba't iba pang mga tao sa larangan ng medisina. Batay sa pag-aaral ni na Atike at Valentino noong 2022, may tatlong pinakahamang kinakaharap sa pag-unawa ng mga pamedikal o scientific na terminolohiya. Una na rito ang mga komplikadong salita sa larangan ng medisina. Dahil sa technical na anyo at malalim na panglugang mayroon ang mga terminolohiyang pamedikal, lalo na ang mga nasa wikang Ingles, mahirap para sa mga mamamayan, lalo na sa mga bata na maunawaan ito. Binanggit nila na ayon kay Dagatan et al. Noong 2018, ang malaking porsyento ng mamamayan ang nahihirapang unawain ang mga terminolohiyang pamedikal. Mula rito, mapapansin natin na nagkakaroon ng suliranin sa pagtanggap ng mga nasabing kaalaman ang mga Pilipino batay sa mga daing sa mga post sa balita. Halimbawa sa press briefing yung kasagsagan ng COVID-19 pandemic, kung saan maraming komento ang kumakalat na dapat ipaliwanag ito sa wikang Pilipino kaysa sa wikang Ingles na lalo lamang pinahirap ang mga technical na termino sa ibang wika. Ikalawa naman ang edad at antas ng edukasyon ng isang tao. Lumabas sa resulta ng pag-aaral ni Atike at Valentino na may kaugnayan sa pag-unawa ng mga teknikal na terminolohiya ang antas ng edukasyon at edad ng kanilang mga respondente. Ibig sabihin, lumalabas na may mas malalim na pangunawa ang mga may mas mataas na antas ng pinag-aralan at mga nasa hustong gulang kaysa sa mga may mas mababang antas ng pinag-aralan at mga bata o matatanda na. Ayon naman kay Dr. Maitan, dahil nasa limitadong bokabularyo mayroon ng mga bata, mahirap para sa kanila na maunawaan ang mga terminong ito, lalo na sa wikang Ingles, kahit pa na maraming kabataan ngayon ang sa pagsasalita ng wikang ito. Ikatlong hamon naman ay limitado o kakaunti lamang ang tumatalakay sa kalusugan gamit ang wikang Pilipino. Pansin-pansin sa iba't ibang medium ng komunikasyon gaya ng media, radyo, telebisyon, libro at social media ang malawakang paggamit ng wikang Ingles sa larangan ng medisina. Dahil dito, hindi lubusang nauunawaan ng mga tao ang mga critical na impormasyon tungkol sa iba't ibang sakit, ang mga dapat at hindi dapat gawin, at ang mga posibleng panganib sa kanilang kalusugan. Ayon naman ulit kay Dr. Maitan, kakaunti lamang ang mga kwentong pampanitikang pambata na tumatalakay sa kalusugan gamit ang wikang Pilipino. Dahil dito,
hindi naiintindihan ng mga bata ang dahilan, halimbawa kung bakit hindi dapat sila maglakad or lumabas ng bahay ng nakapaa. Parang imbes na sabihin sa bata na may papasok na bulate sa paa nila, mas maigi ipaliwanag ito kung paano ito mangyayari. Ngunit dahil nga sa kultura at karanasang mayroon pa lamang ang mga bata, mas magiging interesado o aktibo sila sa pag-unawa sa isang bagay kung ang wika o paraan ng pagtuturo ay akma sa level o kanilang mundong ginagalawan. Kaya naman, masasabi natin maaaring maging hadlang sa pagpapalaganap ng wastong kaalaman ang kakulangan ng paggamit ng wikang Filipino sa iba't ibang medium ng komunikasyon na tumatalakay sa kalusugan sa larangan ng medisina. Sa makatuwid, ang mga hamong ito ay naglalayong hikayatin ang pagsasalin ng wikang Filipino sa mga terminolohiyang pang-medikal o pang-agham upang lubos na mas maunawaan ng nakararami ang mga terminolohiyang ito. Dito naman tayo, sino nga ba si Tito Doc? Di ba nakita natin sa introduction ng aming PowerPoint presentation na ang pamagat ng aming presentasyon ay sa mundo ni Tito Doc, wika sa larangan ng medisina. Ngayon naman, ipinakikilala ko sa inyo si Tito Doc o si Dr. Luis P. Gatmaitan. Si Tito Doc ay isang tanyag na manunulat. Ginamit niya ang kanyang kaalaman bilang isang doktor upang makapaglimbag ng mga makabuluhang mga librong pambata. Ang kanyang mga likha ay madalas na tumatalakay sa mga isyong panlipunang pagtrato sa may mga kapansanan, pag-uulyanin, pag-ampon, at iba pa. Hinimok niya ang kaisipan ng mga tao na alisin ang pangungutya, takot, at maling ideya sa mga ito. Ninais siyang maudyok mabago ang lipunan ng Pilipinas o mabigyan man lamang ng boses ang mga isyong nabanggit. Ito si Tito Doc, siya si Dr. Luis P. Gatmaitan, nabanggit na nga kanina, na siya'y kilala rin bilang Tito Doc sa larangan ng panitikan at siya'y nagtataguyod ng wikang Filipino sa larangan ng medisina sa pamamagitan ng kwentong pambata. Kumaga pambihira nga naman na naisip ni Dr. Luis P. Gatmaitan na simulan ang introduksyon ng wikang Filipino sa larangan ng medisina sa pamamagitan ng pagsisimula pa lamang sa mga musmos. Kumbaga, sinimulan niya mula dun sa pinakaibaba hanggang sa... Kasi syempre yung mga bata, yun lang din naman yung mga tatanda. Tayo yung mga bata rin dati. Kumbaga, ang talino lang na naisip ni Dr. Luis P. Gatmaitan, nasimulan niya yung advokasya niya ng pagpapalawig ng wikang Filipino sa larangan ng medisina sa pamamagitan ng mga kwentong pambata. Kumbaga, eto pa, para sa akin lamang, ang ideya ni Dr. Luis P. Gatmaitan o ni Tito Doc, isa siyang magandang hakbang upang mawala yung mga stigma, yung sabi nga niya, mga pangungutya, takot at maling ideya tungkol sa mga iba't ibang sakit. Halimbawa, sa rabies, 'di ba may mga stigma na umiikot sa rabies na siyang, kumbaga lalo na sa mga wala talagang alam sa sistema ng rabies kung paano ito pumapasok at umatake sa katawan, maaaring maisip nila na mamamatay na sila pag nakagat sila ng aso. Hindi nila alam na maaari silang magpa-injection sa mga ospital o sa mga health center upang maiwasan ang pagkalat talaga ng nakamamatay na rabies sa mga tao, lalo na kapag nakagat ng mga alagang aso. Ito naman yung mga iba't ibang gawa ni Tito Doc. Una, tuli o di tuli. Ikalawa, ito yung duglit o ang dugong makulit. Ikatlo, may gyera sa katawan ni Mark. Ikaapat, basta ayoko pang matulog. Hindi lang iyan ang mga librong nagawa niya, ilan niyang mga halimbawa sa mga nailimbag na ni Tito Doc. Ang kanyang librong Sandosenang Sapatos ay umani ng parangal mula sa prestihiyosong Don Carlos Palanca Memorial Awards at ng Catholic Mass Media Awards. Naitanghal din ito bilang isang dulaang musikal sa Cultural Center of the Philippines, at ang kanyang abilidad na iparating ang mensaheng ito lalo sa mga kabataang mambabasa ay naging daan upang makilala siya sa iba't ibang bansa, tulong na din ng mga parangal at pagkilala na natamo mula sa UNICEF at UNESCO. Kabilang ang mga sikat niyang obra ay serye ng kwento ni Tito Doc o ang Stories of Uncle Doc,
ang ambisyosong stethoscope or the ambitious stethoscope, si Duglit, ang dugong makulit o the pesky red blood cell, may mga lihim kami ni Ingkong or Secrets with Lolo at marami pang iba. Yung mga kwento, halimbawa na lamang itong may giyera sa katawan ni Mark. May isip ba natin na maihahalin tulad mo ang mga red blood cells ng ating katawan para maging kwento siyang pambata na bibigyan mo ng entertaining at makabuluhang title, na kagaya nga nung title na ibinigay ni Dr. Luis Pigat Maitan na may giyera sa katawan ni Mark. Ito namang tuli o di tuli, meron talaga tayong mga stigmang nakapaikot sa tuli. Kumbaga sinasabi sa pagkalalaki yan, para tumangkad ka, mga ganoong bagay. Kumbaga, meron siyang mga misconceptions. Tapos, syempre dahil mga batang lalaki na siyang magpapatuloy pa lamang ang makakapagbasa ng istoryang tuli o di tuli, magkakaroon sila ng linaw kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit sila nagpapatuli, kung anong madudulot nito sa katawan at marami pang iba. Dito naman sa next slide ay may video na ipinapakita kung paano magsalita si Tito Doc sa mga bata sa isang paaralan. Halina't panoorin natin ang humigit kumulang 1 minutong video ni Tito Doc. Buwan ng wika. So, marunong ba kayong magsalita sa Filipino? Yes. So, tama yun, no? Dapat kahit marunong tayong mag-English, marunong din tayong mag-Filipino. Dapat balance natin yung dalawang languages na yun, okay? Kasi yun ang ating pambansang wika. Okay, sige. So, nag-enjoy ba kayo sa ating kwentuhan, mga bata? Ano ulit yung sagot natin? Yung tinuro ni Tito Doc? Okay, did you enjoy our storytelling? Aba, syempre. Gusto niyo ba ulit magbasa pa ng another story? Do you promise to read a book before you go to bed? Yan, so thank you very much mga bata. Ayan, so ano nga ba yung kahalagahan ng pagsasaling wika sa larangan ng medisina? So, unang-una, magkakaroon tayo ng malinaw na komunikasyon. So, ayon kay Professor Emeritus Fortunato Sevilla III, sabi niya rito, madaling ihatid sa karaniwang tao ang bagong kaalaman sa agham kapag ito ay nakasaad sa wikang pamilyar sa kanila. So, alam naman natin na these days, prominent pa rin yung mga disinformation, misinformation, kunwari sa mga specific na mga sakit, ganyan, mga medical term, ganyan. So, itong pagsasaling wika is nagbibigay daan sa atin upang maiparating natin yung kahalagahan ng mga specific na mga medical terms at upang sa gayon, maiwasan natin yung mga posibleng maling pag-unawa, okay? At para may apply din yun sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Ngayon, pangalawa would be yung para na rin sa kabutihan ng pasyente. So, alam naman natin na yung iba sa atin is natatakot na kumonsulta sa mga doktor kasi nga may hindi sila alam or parang may mali silang pananaw. So, itong pagsasalin wika ay nagbibigay daan sa kanila upang ma-debunk yun, ganun, at upang mas maunawaan nila at upang magkaroon sila ng kakayahang maintindihan yung kanilang kalagayan sa sariling kalusugan. At upang mas mabuti nilang maintindihan yung mga tagubili ng mga doktor nila, ganun. At upang, ayun nga, yung tagubili ng doktor, mas maintindihan nila yun. Ngayon, pangatlo would be yung pagsasaling wika sa pananaliksik. So, sa larangan ng medisina, hindi lang siya nalilimit dun sa pangangalaga ng pasyente. Pwede rin siya sa larangan ng pananaliksik. So, anong halimbawa dito? So, ang halimbawa dito yung mga research online. So, pwedeng nakasalin siya sa wikang Tagalog at upang mas maintindihan siya ng lahat. Ayan yung mga kahalagahan. Ayan, so ngayon dumako naman tayo sa mga estratehiya sa pagsasalin wika sa larangan pa rin ng medisina. So, unang-unang estratehiya is yung paggamit ng simpleng wika. So, katulad ng kay Tito Doc, talagang gumamit talaga si Tito Doc ng mga simpleng wika o mga simpleng salita upang mas maintindihan ng mga bata. And pwede rin natin siya may apply dito, hindi lang sa mga bata, kundi sa lahat. So, gagamit tayo ng mga salita o mga wika na maintindihan talaga ng pangkaraniwang tao. And actually, one way to do this is by using analogy o analohiya na kung saan
gagamit ka, may isang term, and then gagamit ka ng analogy upang maghambing doon sa pang-araw-araw na nararanasan natin upang mas maintindihan. So, magbigay tayo ng halimbawa. So, for example would be yung blood pressure. So, paano mo mai-explain yung blood pressure dun sa pangkaraniwan na tao or yung mga may di alam? So, pwedeng ka gumamit ng analogy. So, pwedeng yung dugo is ihambing mo siya doon sa daloy ng tubig at yung ugat-ugat doon sa gripo. So, kapag mataas yung daloy ng tubig mo, maaaring magkaroon ng komplikado doon sa ating gripo. So, pwedeng magkaroon ng leak, ganun. And kapag super lakas talaga yung daloy ng tubig, so maaaring sumabog yung mismong gripo natin. So, one way to do that is by using analogies or analohiya. Ngayon, sa ating pangalawang estratehiya ay yung konsultasyon sa professional na pagsasalin wika. Ayan. So, mahalaga talaga na para ma-assure natin na accurate at standardized talaga yung mga gamitin natin mga salita o yung pagsasalin wika ay through sa konsultasyon dun sa mga professional o yung mga experts sa medicine field. Ayan. So, upang masiguro talaga natin na yung mapaproduce natin ng mga salita ay magagamit talaga nating lahat at mas maiintindihan ng lahat. Ngayon, dumako naman tayo dun sa third, sa pagsasanay at edukasyon. Okay, yun ang pangatlong estratehiya natin. So, alam naman natin, katulad nga ng sinabi ni Sir John Ray, sa ibang bansa is may professional talaga yung mga pagsasalin o yung mga translator, wherein dito sa Pilipinas wala masyado. So, ang huling estratehiya ko is dapat i-implement rin natin yun dito. So, and one way to do that is yun nga, through sa pagsasanay at edukasyon. Para tapusin ang aming pag-uulat at bago natin balikan si Junjun, ito ang aming konklusyon sa simpleng pagsasanay sa pagsasaling wika sa medikal na terminolohiya, masisiguro natin ang mas mabilis at epektibong pag-unawa ng mga pangunahing konsepto ng kalusugan. Tito Doc, sa mga batay patok na patok. Dito naman, pinakikita na talaga na mahalaga ang maisalin ang mga medical na terminolohiya mula sa Ingles patungo sa wikang Filipino, lalo na rito sa Pilipinas, para na rin magkaroon ng modernalisasyon at pag-unlad, lalo na sa science, technology, engineering, and mathematics o sa STEM na field dito sa Pilipinas, lalo na nagkakaroon talaga ng hindi maiiwasang misconceptions, mga kumakalat na maling balita, kumakalat na maling mga impormasyon tungkol sa medisina, lalo na't hindi naman talaga naiintindihan ng mga Pilipinong nagsasalita lamang ng wikang Filipino ang mga sinasabing terminolohiya tungkol sa medisina. Yun lamang at maraming salamat sa pakikinig sa aming pag-uulat. Nanay naman eh. Pero, bakit ba kasi kailangan magpatuli? Ano bang ginagawa nito, Nay? Hindi ko talaga maintindihan. Alam mo kasi, Junjun, ang pagtutuli, nagbibigay ng protection sa ilang sakit. Nagpapabawas din yan ng panganib ng infeksyon sa katawan. Kaya maganda yan sa katawan mo. Ha? Ano na yung infection? Ano yung infection? Hindi ko gets. Isipin mo, anak. Kaya tinatanggal o ginugupit yung balat ay para hindi mamuo yung bakterya. Gusto mo bang magkaroon ng germs yung ari mo? Ha? Germs? Oh, syempre hindi. Ayoko. Ayan, kaya kinakailangan na magpatuli ka para hindi sila mamuo. Ngayon, gets mo na. Ganun pala yun, Nay. Ngayon alam ko na. Ganun pala yung kahalagahan nun. Ngayon kampante na ako kasi alam kong ligtas na ako. Salamat, Nay.